Nakikipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation sa iba't ibang mga bangko upang tuluyan ng mahuli ang sindikato na nasa likod ng umano'y card skimming modus. Kaugnay nito ay natasan na rin ni NBI Director Virgilio Mendez si NBI Cybercrime Division Chief Donald Aguto na alamin ang lahat ng anggulo hinggil sa nasabing modus. Nagbabalik si Julius Disamburu. Nakikipag-ugnayan na ngayon ang National Bureau of Investigation sa iba't ibang mga bangko para masolusyonan ang mga nagsisilusutang card skimming modus. Dito ay inatasan ni NBI Director Attorney Virgilio Mendez si NBI Cybercrime Division Chief Donald Aguto na alamin ang lahat ng anggulo upang malaman kung sino-sino nga ba ang mga nasa likod ng nasabing modus. I will just instruct them to focus on, give more attention on these incidents now. Anyway, we will give you more details about this soon. Sa pinakahuling ulat ng NBI Cybercrime Division, hindi nila isinasantabi ang posibilidad na malaking sindikato ang nasa likod ng inirereklamong modus dahil para magtagumpay sa pagkuha ng pera ay kailangang makuha ang mga personal na impormasyon ng may-ari ng card na pawang profesional lamang ang mga gumagawa nito. May ilang modus sa mga ATM na hindi na kailangan pang balikan ng mga suspect ang makina para lang makakuha ng impormasyon. Isa sa nakikita dito ng NBI ang paglalagay ng card reader sa pasukan ng card. Paraan din ng sindikato ang paglalagay ng maliit na camera sa taas ng keypad para malaman ang password. Nitong nagdaang linggo, may mga nakuha ang mga bangko na mga kagamitan tulad nito na tila ba'y pinadadaan sa isang wireless connection patungo sa isang remote area. At kapag nakuha na ang dalawang impormasyon, kaya nang gumamit ng anumang card ang mga suspect kahit yan pa'y sa ibang makina magwi-withdraw ng pera. Napag-alaman ding may ilang gumagamit ng mga card mula sa convenience store at hotel. Matatanda ang nagsimula ang insidente ng card skimming sa isang bangko sa loob ng isang mall sa Makati City. Kaya ngayong Pasko, paalala ng NBI Director, The public should be wary about this. Na dapat kung magpunta sila dun sa mga ATM outlet, dapat titingnan nila kung wala bang nagbabantay at saka may mga additional na mga gadget na nilalagay doon. Those are the signs na there's something wrong with the ATM outlet. para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburu.